Ito yung ni-restore natin na 502, hindi nagtagal, nasira din agad. Binalik ng may-ari at pinalitan na lang natin ng iba. Sa Sakura, hindi na ako nag-check. Sabi niya, tumunog daw, hindi nagtagal sa kanila, bumigay. So, anong nangyari, hindi ko rin alam. Kasi ginamit ko din to dito ng ilang oras, so kulang-kulang kalahating araw, hindi naman bumigay. So, hindi natin alam kung ano talagang totoong nangyari. So ngayon, kung mapapansin nyo, ayan, busted na yung fuse niya. Ayan. So may tuturing to na back job, pero nung ginawa ko to, hindi naman pumutok ang fuse nito. Baka nagkamali magkabit ng speaker or ano. So puro tayo hinala. Ang gawin natin ay kalasin na lang natin. Nawalan daw ng power o nawalan ng sounds. May power pa to mga boss. Ayan. May umaandar yung fan, yung relay hindi na umaandar. So malamang may sira na dyan kasi putok na nga yung isang fuse. So kakalasin natin to yung main board lang. Tapos ito troubleshooting natin. So ayan mga boss, nakalas na natin. At sibak nga yung fuse dito. I-check natin kung alin yung may sirang channel, kung ito ba. So ito yon, or ito yung kabila, ito naman yon. So gamit ang tester, yung ginagawa ko na check ko yung supply tapos output ng speaker kabilaan. So gamit tayo ng dito muna sa may putok ang fuse, check natin sa emergency resistor. O pwede rin dito. So check natin. Ayan, balik na rin natin. So may deflection siya pero konting-konti lang. Subukan naman natin sa kabila. Ito mas mataas yung short niya. So possible na dito. Subukan natin kabilang fuse. Ayun. Shorted nga mga boss. So possible na isa dito sa transistor or 3, 4. Hindi natin alam kung anong nangyari dito. Sa kabila naman, tingnan nyo. Hindi gaanong shorted. So mapapansin nyo sa palo lang ng tester, mas shorted dito. Yan. So kalasin natin to, yung power transistor. Itong 4 na to. Panghihinang ko at saka desoldering pump.
Nakalimutan ko lagyan ng ano dati. Wala na pala oh, thermal paste. So ito na yung apat na ano niya, transistor. Check na natin, i-zoom natin. Yan. Ito na siguro. Ayun. Check natin isa-isa. 1941 muna. Okay pa to? Ito sira na. 1941. Sira na rin. 5198. Okay. So dalawa yung ayos, dalawa yung sira. Itong dalawa. Ito naman yung ayos. Check natin yung mga resistor kung may nag-open. Okay, wala. Wala naman. Good. Sunod na gagawin natin ay check natin yung biasing nito. Then itong kabila kakalasin ko din kasi napansin ko, nakalimutan ko ata o hindi ko na nilagyan ng ano. Kasi hindi ko na to kinalas nung una eh. Mga boss, wag niyo akong gagayahin. Kailangan niya na laging i-maintenance na lalagyan ng thermal paste or silicone compound. So kakalasin ko pa rin tong kabila kahit ayos, tapos lalagyan natin ng paste para sigurado. For the meantime, kakalasin natin tong isang fuse na ano, sira or nag-open. Ayan. Palitan na natin to. Kuha tayo ng fuse dito. May mga stock naman tayo na fuse. Kailan pa ba ako dito? 10 ampere. Ito, 10 ampere. Sakto meron. Okay, check din natin itong kabila kung meron. Okay na. So hinangan na lang natin. Ganun din itong kabila. Actually, habang ginagawa ko tong video na to, yung vlog natin dito, kaka-upload ko lang din. Ilagay natin dyan sa video. Ewan ko, mababa din ata ang views. So, na next na gagawin, sukat tayo ng biasing muna. Tika lang, ibaba ko lang itong speaker na pan-testing na. May ginawa kasi tayong speaker. Hindi pa natin ito natitesting. So dito, ikabit lang natin yung supply muna sa amplifier section. Ito yung ayos, baka maano, baka tawag dito malito ako.
Kita may nakaabang na speaker sa okay. So ito muna. Okay, kita ba dito sa camera? Yung ano natin. Yan, kita pa. Tester. So, gamit tayo ng digital para makita yung numbering. Ayan, kita na ba? Tinatanong natin yung mga viewers kung kita na. Kitang-kita na ba yan? Okay? Papadaanin natin ang test valve. Ay, hindi ata aabot. Yun lang. Paano ba to? O, dito na. Pwede na to. So, ayan. Nakaada tayo. Silaw, no? Paano ba diskarte nito? Lalong hindi nakita. Ayun. Okay na yan. Okay, wala sanang umusok. So, ayun, nag-switch na yung relay. Check natin yung biasing. 0.4, 0.4, 0.4, 0.4. Tapos, i-ground natin. Ito na. Tapos, DC offset. 0.67. So, babaan natin yan kasi 0.067, 64. Pwede pa yan, pero mas mainam siguro babaan natin. Sa kabila, 0.31, 0.30. Yung biasing dito. Okay, 0.4, 0.4 din. Check natin yung camera. 0.4 din. Okay. So, yung DC offset niya dito ay ano, 0.29. Pwede pa siguro babaan yan. Sa kabila, 0.50. Balik rin natin. So, pwede yung adjustin yan. Palitan natin ng differential transistor pareho. Kuha lang ako ng differential transistor, okay? Balikan ko kayo at medyo mahaba na to. Siguro wrap up ko na. Magkabit tayo ng transistor tapos kasi parang humaba na yung video natin. Okay. So naikabit na natin yung transistor. Mamaya ko lang explain in details yung Yan. Check na natin yung kabila. Tama ba to? Yan, 0.80 na lang yung DC offset niya. Dito naman sa kabila 0.040 na. So biasing okay, 0.4, 0.4. So napagana na natin, patay na muna natin. Kasi ibabalik natin ulit yan. Ipapaliwanag ko dito kung ano yung mga napalitan ko kasi hinataw-hataw ko na to. Kung mapapansin nyo itong dalawa, tanggalin natin dito sa kanan. Nagpalit tayo isang hilera ng transistor sa differential para mapababa natin yung DC offset niya kabilaan. Tapos napansin ko tong dalawa, pinalitan ko na. Ibalik ko muna tong natin. Ito. Napansin ko kasi mukhang buntis na. Ayan. Itong isa mas buntis talaga.
Bloated na siya. Kaya nagpalit tayo. Tapos yun, dalawang power transistor itong mga ano. Ayos pa naman to mga boss. Pwede pa tong gamitin, pwede pa yung i-repurpose. So dito, yun lang ang nangyari. Tapos yan, kung mapapansin nyo, mga bago na yung ano, no? May residue ng thermal paste. Kasi ilagyan na natin ng panibagong thermal paste yan, pati ito. Yan. Okay, so titingnan nyo, mukhang hindi naman bago yung kinabit ni Basic Bob na power transistor. Hindi nga bago yan mga boss, yung dalawa. Itong original, dalawa. Kasi marami tayo ditong stock na mga bunot. Yan, mga bunot na power transistor. Yan, ang dami natin dito. Yun ang ginagamit natin kasi yung mga bunot ay yan ang original talaga na power transistor. Bago, meron naman tayong bago. Pag may bibili na customer, ayan, may mga bago tayo dito. Pero kinakabit ko dito sa mga ano, yung inuuna ko yung bunot kasi mas matitiba yun at saka ano, original talaga yun. Para ano, para sure ball, kumbaga ayos na ayos. So dito, sa tingin ko nagkamali ng ano, ng kabit ng speaker yung may-ari. Tingin ko lang kasi nasibak yung dalawa, o kaya pwede rin kasi napansin ko yung kaha, marami tong mga ano, yung mugmog ng galing sa kaha, maaring nagkaroon ng komplikasyon dyan. Kaya anuhin ko nga kasi ganito yung kaha nito, pipinturahan ko nga, lihain ko ito yung residue nito. Kaya ito parang gusto ko lihain. Ano? Gas, o sige. Okay. So, naikabit na natin yung transistor. Mamaya ko lang explain in details yung ano. Yan. Check na natin yung kabila. Tama ba to? Yan, 0.80 na lang yung DC offset niya. Dito naman sa kabila, 0.040 na. So, biasing, okay, 0.4. So napagana na natin, patay na muna natin. Kasi ibabalik natin ulit yan. Ipapaliwanag ko dito kung ano yung mga napalitan ko kasi hinataw-hataw ko na to. Kung mapapansin nyo itong dalawa, tanggalin natin dito sa kanan. Nagpalit tayo isang hilera ng transistor sa differential para mapababa natin yung DC offset nya kabilaan. Tapos napansin ko tong dalawa, pinalitan ko na. Ibalik ko muna tong ano natin, ito. Napansin ko kasi mukhang buntis na. Ayan. Itong isa mas buntis talaga. Ayan. Bloated na siya. Kaya nagpalit tayo. Tapos yun, dalawang power transistor itong mga ano. Ayos pa naman to mga boss. Pwede pa tong gamitin, pwede pa yung i-repurpose. So dito, yun lang ang nangyari. Tapos yan, kung mapapansin nyo, mga bago na yung ano, no? May residue ng thermal paste. Kasi ilagyan na natin ng panibagong thermal paste yan, pati ito. Yan. Okay, so titingnan nyo, mukhang hindi naman bago yung kinabit ni Basic Bob na power transistor. Hindi nga bago yan mga boss, yung dalawa. Itong original, dalawa. Kasi marami tayo ditong stock na mga bunot. Yan, mga bunot na power transistor. Yan, ang dami natin dito. Yun ang ginagamit natin kasi yung mga bunot ay yan ang original talaga na power transistor. Bago, meron naman tayong bago. Pag may bibili na customer, ayan, may mga bago tayo dito. Pero kinakabit ko dito sa mga ano, yung inuuna ko yung bunot kasi mas matitiba yun at saka ano, original talaga yun. Para ano, para sure ball, kumbaga ayos na ayos. So dito, sa tingin ko nagkamali ng ano, ng kabit ng speaker yung may-ari.
tingin ko lang kasi nasibak yung dalawa. O kaya, pwede rin kasi napansin ko yung kaha, marami tong mga ano yung mugmog ng galing sa kaha. Maaring nagkaroon ng komplikasyon dyan. Kaya anuhin ko nga eh. Kasi ganito yung kaha nito. Oh. Pipinturahan ko nga. Lihain ko ito. Yung residue nito. Kaya ito parang gusto ko lihain. Ano? Gas o sige. Tuloy natin, may bumili ng gas dito sa akin. So dito ang gagawin ko, yan, balik sa dati. Wala namang ano kasi kakagawa lang talaga nito eh. Tansya ko nagkamali lang or kaya doon nga sa sinasabi ko na ano, nagpudpud kasi hindi ko na pininturahan yun, gawa ng ang usapan namin ng customer, siya na magpipintura. Siya nang bahala sa takip, hindi niya ata napinturahan, pinunasan lang. So ngayon ako pipinturahan ko yun. Anong status ng amplifier na to? Bali ito kasi napalitan ko na ng isang amplifier din at mukhang okay naman sila na doon. So ito, ang mangyari sa akin na to, ang mangyari dito, ipo-for sale ko na lang. Oh. Sa mga viewers ko, baka gusto nyong bilhin to, PM nyo na lang ako. Ito nga, mukhang akala ko lobo. Kasi halos lahat dito ng pyesa nilinis ko at napalitan ko na rin. Na-condition na rin to eh. Yun nga lang, yung condition na hindi nagtagal. Ngayon, ang gagawin ko dito ay gagamitin ko muna siya mga 2 araw na tuloy-tuloy siguro para ma-sure ko na. No. At saka sa speaker ko din, bago yung speaker ko. Sa mga may gustong bumili nito, PM nyo ako. At kung gusto nyo, pwede rin nating i-upgrade to na 2502H na din, mga boss. Bala ko din sana i-upgrade na ng tuluyan pero sabi ko wag na muna kasi baka may bumili ng as is. At kung gusto i-upgrade, kakausapin ko na lang. So, tika lang. I-assemble ko na muna para ma-testing na rin kung successful nga ba yung gawa natin. So ayos na mga boss. May ingay na agad, kabagong kakapalit ko lang nito. So ayos na. Pwede na. Na-testing na rin natin yung speaker. Okay na rin. So gagawin ko dito, testing na lang. Tapos pag okay na, saka ko tatakpan din. Pipinturahan ko na lang yung pinaka ano niya. Yung pinaka ilalim niya. Kasi parang nahulugan dito ng mga ano, yan oh. Residue ng kalawang. Nauupa ko. Okay, hanggang dito na lang at back job. Pwede rin nating sabihin back job. Saan ba ako nagkulang dito? So siguro doon lang sa thermal paste. Pwede rin yung dahilan. Pag ganyan kasi hindi talaga natin ma-pinpoint kasi pwede namang nagsasabi ng totoo yung customer, pwede rin hindi. 'Di ba? Pero at least hindi naman ganoon kalala yung sira. Nagawa rin naman natin. 'Yun ang mahalaga diyan.